Amo ng paaralan at beauty queen ay magkatabi sa upuan. Sabi ng lahat, may relasyon daw sila. Dahil gusto ni Sir na pigilan ang pag-ibigang ito. Inilipat niya si T-Ren sa tabi ko. Pagkalipat, tiningnan ako ni Deki nang may sama ng loob. Sabi ng lahat, mahal na mahal daw ni Deki si T-Ren. Pero ako lang ang nakakaalam. Na nagtatampo lang siya. Dahil pinatulog ko siya sa sofa kagabi. Si Deki ang aking fiancé. Na napagkasunduan na mula pagkabata. Si T-Ren naman ay kababata niya. Ang isa ay isang babaeng henyo sa pananaliksik. Ang isa naman ay anak ng mataas na opisyal. Talagang bagay na bagay sila. Parang mga bida sa nobela. Sayang lang, sa nakaraang buhay niya. Ang isang talentadong siyentipiko ay napangasawa ako. Isang lalaking taga-bukid na walang-wala. Pagkatapos ng kasal, naging malamig siya sa akin sa loob ng mahigit 10 taon. Kapag may sakit ako, abala daw siya sa trabaho. Ang mainit na sopas na niluto ko. Laging kailangang maghintay hanggang lumamig. Kahit magkatabi kami sa kama, ang kumot ko ay malamig pa rin sa gitna ng taglamig. Kaya sa muling pagkabuhay, ayaw ko na siyang pakasalan. Hindi ko tatanggapin ang gamit mo. Bumalik ako sa ulirat at tumingala. Nakita ko ang isang babaeng mahinahon na nakasuot ng unipormeng panlakad na kulay asul. Nakita ko rin ang hawak ko na tinanggihan ni Liu Degevin. Ito ay isang maliit at eleganteng bulsang orasan. Naalala ko na ito ang regalo ko sa kaarawan niya. Nag-overtime ako buong buwan sa trabaho. Tapos pumunta ako sa department store para bilhin ito para kay Liu Degevin. Nakabawi ako at tiningnan ang babaeng nasa harapan ko at sumagot. Sige, naiintindihan ko. Kinuha ko ang bulsang orasan. Ang aking pagtingin kay Liu Degevin ay naging seryoso at matatag. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin. Sa malamig niyang mga mata, may bahagyang bakas ng pagtataka. Tapos agad ding bumalik sa kanyang walang pakialam na ekspresyon. Sana tuparin mo ang iyong salita. Pasok na ako sa klase. Sakto namang tumunog ang bell. Agad akong bumalik sa upuan ko. Bumalik sa panahon 1 buwan bago ang entrance exam sa kolehiyo. Sa pagkakataong ito, masaya lang ako. Dahil sa nakaraang buhay ko, ako ay isang guro sa high school. Kaya pamilyar ako sa mga aklat sa ika-12 na baitang. Sa ganitong paraan, sigurado akong makakakuha ako ng mataas na marka sa entrance exam sa kolehiyo. Lumipas ang ilang oras ng klase ng mabilis. 5 oras 40 minuto, uwian na. Bitbit ko ang aking bag paglabas ko ng gate ng eskwelahan. Nakita ko si Liu Degevin na naglalakad palabas ng kanyang lumang bisikleta mula sa paradahan. Pagkatapos, huminto si Liu Degevin sa harapan ko at sumakay sa bisikleta. Nakabusangot ang mukha niya at halatang hindi siya masaya. Naalala ko na nakikitira ako ngayon sa bahay ni Liu Degevin. Kaya sa tuwing papasok at uuwi ako, nagpapakapal ako ng mukha. Kahit ano paman, gusto kong umangkas sa harap ng bisikleta niya. Pero ngayong naiisip ko, ang tanga ko noon. Pinapahalagahan ko ang bawat segundo na kasama ko siya. Pero hindi ko pinansin ang pag-ayaw ni Liu Degevin. Magtatanong na sana ako ng isang masayang boses lalaki. Ang tumunog, Ate Degevin, sabay na tayong umuwi. Nang marinig ko ang boses na ito, parang tinapakan ako ng tinik. Tumingala ako. Tinitigan ko ang lalaking papalapit. Nakaputing polo siya at khaki pants. Mayaman ang aura niya at gwapo ang mukha niya. Pero nang makita ko siya, kinilabutan ako. Dahil ang taong ito ang utak na sumagasa sa akin sa nakaraang buhay. Si T-Ren Si T-Ren ay kapitbahay ni Liu Degevin. At kababata rin niya. Gusto rin niya si Liu Degevin. Sa labas, mukhang mabait at inosente siya. Pero sa totoo lang, siya ay dominante at malupit sa mga lihim na hindi nakikita ni Liu Degevin. Ilang beses akong kinulong ni Kiran. Si sa banyo. Tinakot na huwag lumapit kay Liu Zendelian. Si Liu Zendelian ay tinambangan din ni Kiran Jigegi sa eskinita. At sinuntok sa tiyan.
Pero hindi na parusahan si Kiran Tiredi. Dahil siya ay ampo ng pamilya Piran. May mga magulang at kapatid na nagmamahal sa kanya. Na kayang ayusin ang lahat para sa kanya. Sa nakaraang buhay ko, naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan at galit. Sa lahat ng ito, hanggang bago ako namatay, hindi ko sinasadyang malaman ang isang sikreto. Na ang pamilya Pirengu ay may isang tunay na anak na nawala sa loob ng 15 taon. Na posibleng ako ang tunay na anak ng pamilya Piren. Lumapit si Tiran GKD sa harapan ni Liu Dingevian. Hindi ako pinansin at malumanay na nagsabi. Bayan. Sira ang bisikleta ko. Dinala ito ng kapatid ko para ayusin. Pwede mo ba akong hintayin ngayon? Bumalik ako sa ulirat at tiningnan ang magandang pares sa harapan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang strap ng bag ko. Kung ako ang sarili ko sa nakaraang buhay. Siguradong hindi ako papayag at makikipagtalo ako kay Tiren Ted. Pero ngayon, nagdesisyon na akong iwanan si Liu Dingevian. Kaya wala na ring problema. Bago pa man makapagsalita si Liu Dingevian. Tumingala ako sa kanya at sinabi, Liu Dingevian, ihatid mo siya pa uwi. Okay lang sa akin na maglakad pa uwi. Tiningnan ako ng malalim ni Liu Dingevian. Pagkatapos ay sumakay siya sa bisikleta at umalis kasama si Kiran Ted. Nag-iwan lang siya ng isang malamig na pangungusap. Bahala ka. Tiningnan ko ang kanilang mga likod habang umaalis sila. Humugot ng malalim na hininga. Agad akong tumalikod. At naglakad papunta sa kabilang kalsada ng eskwelahan. Sa buhay na ito, kailangan kong lumaban para sa sarili kong kinabukasan. Ang bahay ng mga Liu ay nasa gitnang lokasyon sa compound ng militar. Simple lang ang pamilya ni Liu Dingevian. Ang kanyang mga magulang ay nakadestino sa hangganan. Ang lolo ni Liu ay isang lecturer sa Research Institute. At abala rin kaya madalas wala sa bahay. Pagdating ko sa bahay ng mga Liu, ang kasambahay lang ang nasa bahay. Nakatayo ang bisikleta ni Liu Dingevian sa bakuran. Pero wala siya sa bahay. Kahit oras na ng pagkain, hindi pa rin umuuwi si Liu Dingevian. Kung sa nakaraang buhay, siguradong hihintayin ko si Liu Dingevian para sabay kaming kumain. Pero ngayon, pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa aking kwarto para gumawa ng homework. Ang kwarto ko ay katabi lang ng kwarto ni Liu Dingevian. Karaniwan, interesado ako sa anumang ginagawa si Liu Dingevian. Pero ngayon, hanggang sa pagtulog ko, hindi ko alam kung umuwi na ba si Liu Dingevian o hindi pa. Kinaumagahan, umalis ako sa bahay ng tamang oras, bitbit ang bag ko. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Liu Dingevian na nakasuot ng asul na polo. At bitbit ang kanyang lumang bisikleta sa gate. Nang makita ko ang tingin ni Liu Dingevian sa akin, agad akong umiwas. Mabilis siyang nilagpasan. Naglakad ako ng kaunti. Nang marinig ko ang boses ni Kiran Ted mula sa likuran ko. Bayan. Natigilan ako ng kaunti. Hindi nakinig sa kanilang pinag-usapan. Dumiretso ako sa eskwelahan. Pagpasok ko sa klase, nakita ako ng aking katabi. Tinanong ni Gigal kung bakit nag-iisa lang ako. Deep ba ni Anne? Bakit hindi kayo sabay pumasok ni Liu Dingevian? Umupo ako at kinuha ang aking mga libro at gamit sa bag ko. Simula ngayon, mag-isa na akong papasok. Gulat akong tiningnan ni Ian. Kilala ako sa pagiging buntot ni Liu Dingevian. Na araw-araw siyang sinusundan at tinatanong ng may pagmamalasakit. Kahit sa eskwelahan, may mga magkasintahan na lihim na nagmamahalan. Pero marami pa ring nangungutya at minamaliit sa akin dahil sa pagiging aktibo ko. Talaga? Hindi ako sumagot. Sa halip, umiti ako sa kanya. Tinanong ko siya, hindi ba mas maganda ito? Tiningnan ako ni Gidan ng gulat. Pagkatapos ay sinabing, syempre maganda iyon. Dapat nakatuon ang isip ng mga estudyante sa pag-aaral. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, tumango ako at sinabing, tama ka. Tama ang sinabi niya. Dapat nakatuon ang isip ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa nakaraang buhay ko, ang buong isip ko ay nasa kay Liu Dingevian. Iniisip ko lang kung paano ko siya aalagaan pagkatapos naming magpakasal.
Aalagaan ang pamilya at mga anak. Kahit sa kolehiyo, nag-apply lang ako sa isang normal na paaralan ng pagtuturo. Kaya ano sa buhay na ito? Nang maalala ko ang lolo ko na namatay dahil sa sakit sa nakaraang buhay. Nag-isip ako ng mahabang panahon at isinulat ang mga salitang i-medical na kolehiyo sa papel. Sa pagkakataong ito, pumasok si Liu Digisi sa klase. Gaya ng dati, hindi niya ako pinansin. Pero ako, nasabik at masaya sa tuwing nakikita ko siya. Ay nag-aaral ngayon at walang oras para pansinin ang iba. Ang kakaibang pag-ugali na ito ang nakagambala sa mga kaklase. Sa paligid namin at patuloy silang tumitingin sa amin. Dumating na ang ika-4 na klase. Interesado pa rin ang guro at gustong pahabain ang klase. Ang huling 2 pangungusap tungkol sa puntong ito ng kaalaman. Kring 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 si. Tumunog ang bell ng uwian. Ang mga estudyante ay nagtakbuhan palabas patungo sa kainan. Naitulak ako sa likod. Paglabas ko ng klase, tumunog ang isang boses ng babae, "Deep Biagian, huminto ka." Lumingon ako. Nakita ko ang isang babae na nakasuot ng athletic suit, na may asul at puting guhit na papalapit sa akin. Malalim ang kilay ng babae. Mukha siyang matapang at kahanga-hanga. Mukhang hindi siya madaling galitin. "Ikaw ba ang sumira ng gulong ng sasakyan ng kapatid ko?" Tiningnan ko siya ng may komplikadong mga mata. Ang taong ito ay ang kapatid na ampon ni Terence T.E.D. Si Terence N.S. Emanth. Pinamahal niya ang kapatid niyang si Terence. T.A.T. Malaki siya sa amin ng 2 taon. Pero nag-aral pa rin siya upang makasabay kay Terence T.E.T. sa kolehiyo. Sa nakaraang buhay, sa tuwing binubuli ako ni Terence T.E.D., siya ang tumutulong sa akin. Nagbabala at nanakot sa akin. Para kay Terence Dines Nance. Karaniwan na ang mga bagay na iyon. Ang isang taong tulad niya ay posibleng maging kapatid ko. Sa pag-iisip nito, nawalan ako ng imik. Malamig kong sinabi, hindi ko ginawa iyon. Ngumisi si Terence N.S. Emanth. Hindi niya pinansin ang sagot ko. Lumapit siya para itulak ako. Nang malapit na siya sa akin, nakita ko ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa kanyang balikat. Bahagyang gumalaw ang puso ko. Alam ko na sa buhay na ito. Kung gusto mong malaman, kung may kaugnayan talaga kayo sa dugo o hindi, kailangan lang na magpadna test. Sa pag-iisip na ito, itinaas ko ang aking kamay para alisin ang alikabok sa balikat ni Terence Dance. May alikabok sa balikat mo. Ang biglaang pagkilos na ito ang nagpatigil kay Terence Dance sa kanyang kinatatayuan. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang boses ni Terence TVC mula sa likuran ko. "Anong ginagawa ninyong dalawa?" Ang sigaw ni Terence TVC ang nagpabalik kay Terence Dance sa ulira. Hinihipan niya ako ng malakas para matumba ako. Agad na sumugod si Terence GVC para alalayan si Terence N.S. Emanth. Tiningnan ako mula sa itaas. Mga mamamayan ng kanayunan. Hindi ka lang makapal ang mukha para sundan si Ate Divine. Ngayon, lumalapit ka pa sa kapatid ko. Hindi ka man lang tumingin sa iyong pagkatao. Nararapat ka ba? Kung makita kitang muli, malalaman mo. Nang makita niya akong naghihirap, saka lang siya umisip. Hinila niya si Terence Dance na nagtataka at walang ideya. Umalis siya. "Ate, tara na." Pagkaalis nilang dalawa, dahan-dahan akong tumayo. Maingat kong isiniksik ang 2 maikling hibla ng buhok sa pahina ng libro. Pagkatapos ng klase, umalis ako bitbit. Buhok sa istasyon ng pulis. Nagdahilan ako na naghahanap ako ng isang kamag-anak na nawala sa loob ng maraming taon. Hiniling ko sa istasyon ng pulis na tulungan akong magpadna test. Ang resulta ng test ay 15 araw bago lumabas. Dahil abala ako sa bagay na ito. Nang makauwi ako sa bahay ng mga Liu, madilim na ang gabi. Pagpasok ko, nakita ko si Lolo Liu na nakaupo sa bakuran. Nagulat ako. Sa nakaraang buhay ko, naging mabait sa akin si Lolo Liu. Dahil sa kanyang pagpupumilit kung kaya't napangasawa ako ni Liu Digezi. Agad akong lumapit para alalayan siya.
Lolo Liu, nandito na po kayo. Mababait akong tiningnan ni Lolo Liu. Bakit ka ginabi ng uwi, Gideon? Nagdahilan ako. Nagstay ako sa eskwelahan para gumawa ng homework. Tinapik ako ni Lolo Liu at tumawa. Sa susunod, sabay kayong umuwi ni Efficient. Kung may hindi ka maintindihan, pwede kang magpaturo kay Jin Eze. Sa panahong iyon, sabay kayong mag-apply ni Efficient sa isang kolehiyo. Mas madaling makasama. Dahil magpapakasal naman kayo. Natahimik ako at hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na ayaw kong magpakasal. Mula sa likuran, biglang tumunog ang boses ni Liu Dingezian, Lolo, hindi ako magpapakasal sa kanya. Lumingon ako at nakita ko si Liu Dingezian. Lumabas mula sa bahay. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Pero malamig pa rin ang kanyang ekspresyon. Nagkatitigan kami. Bagamat napakalinaw na ng katotohanan ito. Napigilan pa rin ang aking paghinga. Nagdilim ang paningin ni Lolo Liu. Liu Dingezian, subukan mo lang ulit magsalita ng kalokohan. Bumalik ako sa ulirat at agad hinila si Lolo Liu. Hindi na po kailangan, Lolo. Kailangan din pong mag-aral ni Liu Dingezian. Hindi ko na po siya guguluhin. Pagkasabi ko noon, dumaan ako sa tabi ni Liu Dingezian at tumakbo papunta sa aking kwarto. Pero hindi nagtagal. May kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Liu Dingezian na may dalang libro. Tinanong ko, anong ginagawa mo rito? Tiningnan ako ni Liu Dingezian ng malamig. Itinaas ang kamay at tiningnan ang kanyang relo. Pinapunta ako ni Lolo para tulungan kang mag-aral. Kung may hindi ka maintindihan, bibigyan kita ng kalahating oras. Dati, wala akong pakialam sa malamig na ugali at tono niya. Masaya na ako basta makasama ko siya. Pero ngayon ko lang napagtanto na napakasakit pala nun. Hindi na kailangan, kaya ko na. Mumisi ng malamig si Liu Dingezian. Hindi pinansin ang sinabi ko. Dumiretso siya sa loob ng kwarto. Kung hindi mo talaga kailangan, bakit? Nagpapakitang nagsusumikap ka sa harap ni Lolo? Wala akong di. Gusto kong magpaliwanag. Pero nang tiningnan ko ang walang emosyon na mukha ni Liu Dingezian, naramdaman ko na wala nang saysay kung magpapaliwanag pa ako o hindi. Binago ko ang usapan kung ganun. Anong gusto mong gawin ko para maniwala kang talagang isinusuko na kita? Sabihin mo kay Lolo. Nakanselahin ang kasunduan sa pagpapakasal natin, pwede ba? Tiningnan ko si Liu Dingezian. At nakita ko sa kanyang malamig na mukha ang bahagyang pagkakaiba. Pilit akong ngumiti at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang tumusok sa aking puso. Pero bumalik agad si Liu Dingezian sa kanyang kalmado na anyo. Binuklat ang homework ko. Nagsimula siyang magsalita ng walang gana, okay na sa akin kung hindi ka na magsalita ng walang kwenta. Liu Dingezian. Halata namang hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Sa nakita ko, parang may bumara sa lalamunan ko. Matapos ang mahabang panahon, huminga ako ng malalim. Nagdesisyon akong umupo. Direkta kong binuklat ang math, kung saan hindi ako magaling. Sapagkat si Liu Dingezian ang nangunguna sa klase. Hindi naman ako mapapahamak kung magpapaturo ako sa kanya. Noong nagpapaturo ako dati, nakatuon ang aking pansin kay Liu Dingezian. Pero sa pagkakataong ito, talaga akong nakikinig sa kanya. Nang mapagtanto niya ito, tiningnan ako ng malalim ni Liu Dingezian. Natapos ang kalahating oras. Tumayo si Liu Dingezian at umalis. Walang dagdag na segundo. Tiningnan ko ang pintong isinarado ni Liu Dingezian. Nang may pagpapasya, kinuha ko ang aking panulat at nagsimulang magplano para sa aking mga layunin sa buhay. Sa nakaraang buhay, nag-aral si Liu Dingezian sa Tsinghua University. At para makasal ako sa kanya, sinundan ko ang kanyang mga yapak. Kaya nag-apply din ako sa isang universidad sa Beijing. Pero sa buhay na ito, gusto kong umiwas kay Liu Dingezian. Bumalik sa aking bayan sa Timog para alagaan si Lolo. Matapos kong mag-isip, isinulat ko ang aking layunin. Central South University. Isiniksik ko ang papel sa aking notebook ng pagkakamali.
Sa tuwing bubuksan ko ito, makikita ko ito. Para hikayatin ang aking sarili. Lumipas ang 15 araw. Dumating na ang araw para sa resulta ng test. Maaga akong pumunta sa istasyon ng pulisya para kunin ang report. Bitbit ang brown na paper bag na naglalaman ng report. Humugot ako ng malalim bago ko ito binuksan. Nakita ko ang resulta ng test. Ipinapakita nito na ako at si Kiran Zangu ay mayroong relasyon sa dugo. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang kamay kong maihawak ng report. Ako pala talaga ang anak. Na nawala ng pamilya Piran. Sa sandaling ito, bigla kong naalala ang maraming bagay sa nakaraang buhay ko. Naalala ko ang sampal na ibinigay sa akin ni Terence Dance. Para kay Terence G.A.D. Naalala ko ang sinabi ni Terence Dance na wala akong magulang na nagturo sa akin. Tinago ko ang resulta ng test. Sa sandaling ito, sana mali ang resultang ito. Paglabas ko ng istasyon ng pulisya, hindi ko sinasadyang makasalubong si Terence Dance. Namimigay siya ng mga flyers. Lumapit ako sa kanya. Narinig ko ang mga tauhan ni Terence Dance na nagsasalita. Terence, linggo-linggo. Pumupunta ka para mag-post ng flyers para hanapin ang iyong kapatid. Ang daming taon na ang lumipas. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Sana mahanap na ni Ate Tirengo ang kanyang kapatid. Napatigil ako sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, biglang umihip ang hangin. May isang flyer ang napunta sa aking paa. Dahan-dahan akong umupo para kunin ang flyer. Nakita kong nakasulat dito. Hinahanap si Kiren Dimnam. Lalaki, 7 taong gulang. Nawala noong hapon ng Mayo 5, 1979 malapit sa Kidian Temple. Hindi pa bumabalik. Noong nawala siya, nakasuot siya ng brown na overalls, nakasuot ng maliit na fedora, at nakasuot ng itim na sapatos na katad. May paso sa kanang braso. Kung may impormasyon, malaki ang aming pasasalamat. Maraming salamat. Hindi ko sinasadyang hinawakan ang peklat. Sa aking kanang braso, hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Pinulot ako ni Lolo. Nang makita nila ako, iniwan ako sa gilid ng kalsada na may mataas na lagnat at malapit ng mamatay. Sabi ni Lolo, posibleng nakita ako ng mga trafficker na malapit ng mamatay dahil sa sakit. At naramdaman nilang hindi ako mabibenta, kaya iniwan na lang nila ako. Pagkatapos akong pulutin ni Lolo, bagamat nailigtas ako ng doktor sa barangay, nawala ang aking alaala bago ako naging 7 taong gulang. Dahil sa mataas na lagnat na iyon. Hanggang sa nakaraang buhay, nagkasakit ng malubha ang adoptive mother ni Terence G.A.T. at kailangan niya ng bone marrow transplant. Pagkatapos kong magkatugma sa kanya, naalala ako ng doktor tungkol sa bagay na ito. Pero bago pa man ako makumpirma, pinatay na ako ni Terence G.A.D. sa pamamagitan ng pagsagasa sa akin. Habang nag-iisip ako, biglang narinig ko ang boses ni Terence Dance sa ibabaw ko. Anong ginagawa mo rito? Tumingala ako at nakita si Terence Dance. Gulong-gulo ang aking isip. Tiningnan ko siya sa kanyang malinaw na itim na mata. At biglang nagtanong, ganoon na lang ba ang pagpapahalaga mo sa kapatid mo? Na hindi ka natatakot na magselos ang adoptive brother mo? Nagulat si Terence Dance. Tiningnan ako ng may kakaibang tingin. Simula nang magkita kami sa eskwelahan, naramdaman niyang may kakaiba sa akin. Bumisi ng malamig si Terence Dance. Deep Biadian, may sakit ka ba? Tumahimik ako ng ilang sandali at nagtanong. Kung nahanap mo na ang tunay mong kapatid, paano mo ituturing ang iyong adoptive brother? Tiningnan ako ng malamig ni Terence Dance at sinabi, kahit mahanap ko ang tunay kong kapatid, si GKC pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Sumikip ang dibdib ko. At pagkatapos wala na akong sinabi. Ibinigay ko ang flyer at umalis. Pagkaalis ko, lumapit ang mga tauhan ni Terence Dance at nagsalita. Ate Terence, bigla kong napansin na medyo kamukha mo siya. Hindi nag-isip si Terence Dance. Itinaas niya ang kanyang kamay at binatukan ang ulo ng taong nagsalita.
Paanong? Saan banda? Bulag ka ba? Sinabi mo lang yan. Wala kaming sinabi. Pagka-uwi ko sa bahay, itinago ko ang report ng ECT test sa loob ng aking aparador. Matapos ang araw na iyon, 14 na araw na lang bago ang entrance exam sa kolehiyo. Hindi ko na inisip pa ang tungkol sa ECT test. Nagtatrabaho lang ako ng buong puso para mag-aral. Sa tanghali, bumisita ako sa kainan para kumain. Sa mga nagdaang araw, para makatipid ako ng oras sa pag-aaral. Kadalasan ay kinakain ko lang ang aking tanghalian ng madalian. Pagkatapos kong kumuha ng pagkain, bitbit ko ang aking mangkok at hahanap na sana ng upuan. Hindi ko sinasadyang makita si Liu Degayan at Terence CAC na magkasamang kumakain. Magkatabi silang nakaupo. Kinukuha ni Kiren TAD ang pagkain na hindi niya gusto. At nilalagay sa mangkok ni Liu Degayan. At basta na lang pumayag si Liu Degayan. Isang pait ang lumaganap sa aking dibdib. Bigla akong napaupo. Hindi ko maiwasang maalala ang nakaraang buhay ko. Pagkatapos naming magpakasal ni Liu Degayan, hiwalay kumakain si Liu Degayan. Hindi niya ako kasabay kumain. Ipinapakita niya ang kanyang pagkasuklam. Pero nanatili akong hangal. Umaasa na magugustuhan niya ako. Sa pagkakataong ito, biglang tumingala si Liu Degayan. Nagkatagpo ang aming mga mata. Kung dati, siguradong pupunta ako sa kanya kahit ano paman. Kahit makipagtalo pa ako kay Terence TAT. Pero ngayon, tumingin lang ako sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod at humanap ng upuan. Natigilan si Liu Degayan nang makita niya ang eksenang ito. Sa araw na iyon, biglang inanunsyo ng guro na malapit na ang entrance exam sa kolehiyo. Maglalabas ang eskwelahan ng 15 sets ng exam questions. Kailangang magbayad ng 200 yuan. Si Liu Degayan ang magiging taga-kolekta ng pera. Nang marinig ko ito, humigpit ang hawak ko sa aking kamay. Ang 200 yuan ay maliit na bagay lang para sa iba. Pero para sa akin, isa itong buong buwang pera sa pang-araw-araw. Sa huli, nagkolekta si Liu Degayan at dumiretso sa akin. Alam niya na wala akong pera. Siyempre, tinutulungan niya akong magbayad dati. Hindi ako nag-isip dati kung bakit gumagastos ang aking fiancé para sa akin. Pero ngayon, iba na. Nagdesisyon na ako na wala na akong relasyon kay Liu Degayan. Tiningnan ko si Liu Degayan nang may seryosong mukha. Salamat. Kapag nagtatrabaho na ako, babayaran kita. Nagulat si Liu Degayan. Dahil hindi ako nagsalita ng mga salitang iyon dati. Malamig siyang sumagot. Sana tuparin mo ang iyong sinabi. Siyempre tutuparin ko ang aking sinabi. Gumawa pa nga ako ng listahan kung saan nakalista ang lahat ng mga ginastos ko pagdating ko sa bahay ng mga Liu. Nang hapon ding iyon, pag-alis ko ng eskwelahan, hinarang ako ni Terence GAD sa hagdanan. May binuksan ang isa sa mga kaibigan ni Terence GAD ng 200 yuan at ibinigay sa akin. Nagsalita siya, "Deep Bedian. Pumunta ka at ibili mo kami ng 3 ice cream. Itong 5 yuan na natira, ituring mo na lang itong tip." Hindi ko sila pinansin at dadaanan sana sila. Pero hinarang ako ni Terence GAD. Anong pinapakita mo? Kahit 200 yuan para sa mga gamit, wala ka. Dito ka nakatira at kumakain sa bahay ni Ate Degayan. Isa ka lang palang parasite. Tiningnan ko si Terence GAD, kumipot ang aking mga mata. Paano ito? Nalaman ni Terence GAD. Sinabi ba ito sa kanya ni Liu Degayan? Sa sandaling ito, parang may malaking kamay na pumipiga sa aking puso. Hindi ako makahinga. Nag-enjoy si GAC na makita akong nahihirapan at hinawakan ako sa balikat. Tiningnan niya ako mula sa itaas at sinabi, "Alamin mo ang lugar mo. Lumayo ka kay Ate Degayan." Okay. Tinitigan ko siya sa kanyang malinaw na itim na mata. Pagkatapos ay direct ako siyang nilampasan. Hindi inasahan ni Terence GAC na hindi ko siya papansinin. Agad siyang nagalit. "Deep Bedian, huwag mo akong talikuran. Huminto ka."
Sinuntok ako ni Kiran TVD. Naramdaman kong lumilipad ako pasulong. Natapilok ako at nagpagulong-gulong pababa sa hagdanan. Dumagundong ako sa unang palapag. Agad na dumugo ang aking ulo. Nang makita ito ng mga tauhan ni Kiran TVD. Nagsigawan sila. Natakot si Kiran TVD at nagsimulang mautal. Hindi ko siya sinuntok. Natumba lang siya. Pagkasabi noon, tumalikod siya at tumakbo. Sa huli, nakita ako ng guro. At dinala sa kalapit na ospital. Buti na lang, napuruhan lang ako. Kailangan ko lang magstay sa ospital para mabantayan sa loob ng 3 araw. Nangako ang guro sa akin. Huwag kang mag-alala, Deep. Siguradong bibigyan ka ng eskwelahan ng paliwanag. Mapaparusahan ng mabigat ang estudyanteng iyon. Habang nagsasalita ang guro, isang babaeng nakaayos ng maayos ang pumasok sa kwarto. Agad akong natigilan. Agad kong nakilala na ito ang adoptive mother ni Kiran TVD. Ang tunay na ina ni Kiran Nanf. At ina ko rin sa nakaraang buhay. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Ina Kiran. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Inay Kiran ay nang mahina siyang nakahiga sa kama sa ospital. Hindi siya tumitigil sa pagpapasalamat sa akin dahil pumayag akong mag-donate ng bone marrow para sa kanya. Ngayon, si Inay Kiran, na may kayabangan at malamig na ekspresyon, lumapit sa aking kama sa ospital. Sinabi kay Sir, nag-aaway lang ang mga bata. Bakit kailangan pang isulat? Huwag kang masyadong bayas. Nagulat si Sir. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Ako ang ina ni Kiran TVD. Itinaas ni Inay Kiran ko ang kanyang ulo at pagkatapos ay bumaling sa akin. Kumuha ng sobre sa kanyang bag at inihagis sa akin. Bilangin mo. Kung kulang, pwede akong magdagdag. Basta sabihin mo sa guro na nasa harapan mo. Na nagpagulong-gulong ka lang pababa sa hagdanan. Magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Natigilan ako. Tiningnan ko ang pera at pagkatapos ay tiningnan ko si Inay Kiran. Pumutla ang aking mukha. Malakas na tanong ko kay Inay Kiran. Sinusuhulan mo ba ako? Umisi si Inay Kiran, alam ko kung sino ka. Isang probinsyanong nakikitira sa pamilya Liu. Siguro sa buong buhay mo. Hindi ka pa nakakakita ng ganito karaming pera, di ba? Sinusuhulan ba kita? Nagbibigay ako ng limos, naiintindihan mo ba? Bahagya ka lang kitang itinulak. Sino ang nakakaalam kung sinadya mo bang mahulog para makakuha ng simpatsya? Ang bawat salita ni Inay Kirengu ay parang martilyo na tumatama sa aking tainga. Naramdaman kong nahihilo ako. Sa wakas, bumalik si Sir sa kanyang ulira. Galit na sinabi, "Hoy, ano ba ang sinasabi mo? Ang anak mo ay tao. Pero ang anak ng ibang tao, hindi ba? Huwag kang matakot, Deep. Hindi kita hahayaang maapi ngayon." Nang marinig ito ni Inay Kiren, sumigaw siya, "Sino ang umaapi kanino?" Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko ng mahigpit ang kumot. Tumingala ako at tiningnan si Inay Kiren at tinanong, "Inay Kiren, kung ang taong itinulak ni Kiren TAD ay ang tunay mong anak, tutulungan mo pa rin ba si Kiren TVC?" Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Inay Kiren. Sinabi niya sa akin, "Bata ka pa, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi mo ba gusto ang tagumpay ng iba?" Bagamat inaasahan ko na ito, hindi ko pa rin maiwasan ang sakit. Tiningnan ko si Inay Kiren ng 2 beses. Pagkatapos ay yumuko ako at pinulot ang sobre ng pera. Malamig kong sinabi, "Inay Kiren, tinatanggap ko ang pera. Pwede ka nang umalis? Simula ngayon, maging mabuting ina ka na lang kay Kiren." KAT. Nang marinig ito ni Inay Kiren, tiningnan niya ako habang nakayuko ako. Mukhang payat at kaawa-awa. Bigla niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na sakit sa puso. Kumunot ang kanyang noo. Sa huli, umalis pa rin siya sa kwarto. Tiningnan ko si Sir na gustong magsalita. Pilit akong ngumiti. "Sir, gusto ko lang pong mag-aral ng mabuti para sa entrance exam sa kolehiyo. Hindi ko na po gustong gumulo pa sa pamilya Piran." Sa huli, napabuntong hininga na lang si Sir.
Deep, siguro tama ang ginawa mo. Hindi nagtagal. Nalaman ni Lolo Liu ang nangyari at agad na pumunta sa ospital. Matapos magpasalamat. At ihatid si Sir. Umupo si Lolo Liu sa tabi ng aking kama at tiningnan ako ng may pagmamahal. Ano ang nangyari? Bakit ka nahulog sa hagdanan? Okay lang ako. Bahagya lang akong nasaktan. Dahil ayaw kong mag-alala si Lolo Liu. Sinabi kong nag-iingat ako. Hindi pinansin ni Lolo Liu ang aking mukha. At agad nagdilim ang kanyang ekspresyon at galit na sinabi kay Liu Didivin. Inutusan kitang alagaan si Giedian sa paaralan. Ganyan mo ba siya inalagaan? Agad akong tiningnan ni Liu Didivite at tahimik na humingi ng tawad. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko si Liu Didivin. Humihingi ng tawad sa akin. Pero alam ko rin na humihingi lang ng tawad si Liu Didivite para kay Lolo Liu. Pinigilan ko ang sakit sa aking puso at umiling. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Hindi mo naman responsibilidad na alagaan ako. Nagulat dito si Liu Dingezien. Kinabukasan, bumisita muli si Liu Dingezien. Natigilan ako nang makita ko siyang kumukuha ng homework at exam question sa kanyang bag. Kalmado pa rin siya tulad ng dati. Ito ang homework at exam questions ngayon. Pinapunta ako ng advisor para dalhin ito sa'yo. Tulad ng inaasahan ko. Hindi pupunta si Liu Dingezien para bisitahin ako. Sa nakaraan kong buhay. Kahit noong inooperahan ako. Nanatili lang si Liu Dingezien sa laboratorio. Hindi siya pumunta kahit minsan. Pagkatapos, kumuha si Liu Dingezien ng merienda sa kanyang bag. Ipinapadala ito sa'yo ni GAT. Pinapatawad ka niya. Nang marinig ko ito, bumalik ako sa ulirat. Tinanggap ko ang exam questions. Pero hindi ko man lang tiningnan ang merienda. Ibalik mo iyan sa kanya. Hindi ako interesado sa kanyang paghingi ng tawad. Kumunot muli ang noo ni Liu Dingezien. Hindi naman sinasadya ni GVD. Tinanggap mo na ang pera. Bakit ka pa nagpapanggap? Agad sumakit ang aking ulo. Tiningnan ko si Liu Dingezien ng matagal. Sa huli, nagsalita ako ng mahina. Kung ganon, sabihin mo na lang sa kanya. Binayaran na siya ng pamilya Piren. Huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Umalis si Liu Dingezien. Hindi naging masaya ang pag-uusap namin. Pero sa loob ng 3 araw na nanatili ako sa ospital. Bumisita si Liu Dingezien sa ospital araw-araw. Nagdadala siya ng homework. At nagdadala siya ng pagkain. Kahit pagkatapos naming magpakasal sa nakaraan kong buhay. Hindi naging mapagpasensya sa akin si Liu Dingezien. Buti na lang wala na akong ilusyon kay Liu Dingezien. Kung hindi, posibleng mahulog na naman ako. Sa araw na iyon, ang mga estudyante sa ika-12 na baitang ay nagtipon para dekorasyon ang hall. Inatasan akong maglinis ng alikabok. Pagkatapos kong kumuha ng hagdan, napagtanto kong si Kiran. Inatasan din si Dingezien para sa araw na ito. Kumunot ang noo ni Kiran nang makita niya ako. Direkta ko siyang hindi pinansin at umakyat sa hagdan para maglinis. Pero hindi ako pinayagan ni Kiran na umalis. Sinundan niya ako at tinanong, Deep Berian. Tatanungin kita, bakit mo biglang tinanong ang tungkol sa tunay kong kapatid? Tumigil ako at pagkatapos ay sumagot ng walang emosyon. Wala lang. Nakita ko lang kaya tinanong ko. Hindi nasiyahan si Kiran sa aking ugali. Agad niya akong hinawakan sa braso at hinila ako pababa sa hagdan. Malamig niyang sinabi, Deep Berian. Alam mo ba kung saan ang balita ng kapatid ko? Kung alam mo, mas maganda pang sabihin mo sa akin. Masakit ang kanyang paghawak sa aking braso. Itinulak ko ang kanyang kamay. Hindi ko alam. Bitawan mo ako. Galit na naggangalit ang mga ngipin ni Kiran Dingezien. Humigpit ang kanyang hawak sa akin. Bakit ka ba ganito kalupit? Pinipigilan mo ang aking pamilya na magsama-sama. Naiintindihan mo ba ang pakiramdam? Nang gustong mahanap ang kapatid ko. Gusto kong malaman kung okay ba siya. Alam mo ba kung gaano katagal ko na siyang hinanap? Naramdaman kong malapit nang mabali ang aking mga buto. Sinubukan kong kumawala.
Pero hindi ako pinakawala ni Kiran Dance. Nagtalo kami. Bumaba ang manggas ng aking jacket. Tiningnan ni Kiran Dance ang aking braso. Bigla siyang natigilan. Nakita niya sa aking braso ang isang peklat. Katulad ng peklat ng kapatid niya na matagal nang nawawala. Nawala ng ulirat si Kiran Dance. Susubukan niya sanang hawakan ang peklat. Pero agad kong hinila ang aking braso. Itinaas ko ang aking jacket para takpan ang peklat. Pilit akong kumalma. Ang peklat na ito ay nangyari noong ako ay nagpuputol ng kahoy sa bundok noong bata pa ako. Pagkatapos ay kinakabahan akong umakyat sa hagdan. Pero hindi ko napansin na nalaglag ako. Agad na sumugod si Terence Dance para saluhin ako. Pero hinawakan ko ang magkabilang gilid ng hagdan. Nananatili ang kanyang mga kamay sa gitna ng ere. Tiningnan ko ang kanyang posisyon nang may walang pakialam na ekspresyon. Biglang naramdaman ni Terence Dance na naging mahirap ang sitwasyon sa paligid. Umiubo siya ng 2 beses at ibinaba ang kanyang mga kamay. Kumatok siya sa hagdan. Malamig niyang sinabi, punasan mo ang sahig. Wala akong sinabi. Bumaba ako sa hagdan at tumalikod para punasan ang sahig. Pero hindi ko inaasahan na pagkatapos kong maglakad ng ilang hakbang, nahulog si Kiran Dance mula sa hagdan. Nagulat ako. Susuriin ko na sana siya. Nang marinig ko ang boses ni Kiran CAC mula sa likuran. 8. Itinulak ako ni Kiran GAC para layuan siya. Nagulat akong natumba sa lupa. Nangangambang tiningnan ni Kiran GAD si Kiran Dance. Nasugatan ang ulo ko dahil sa pako. Ate, okay ka lang ba? May blood clotting disorder ako. Hindi ako pwedeng dumugo. Evayan. Nagmamadaling tinawag ni Kiran GAT si Liu Dengevin. Sumabay sa kanya si Liu Dengesian. Nagmadaling sumugod si Liu Dengevin para alalayan si Kiran Dance. Pumunta na tayo sa ospital. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos ay sumama pa rin ako sa kanila sa emergency room ng ospital. Ginagamot pa rin si Kiran Dance. Sa hallway, tinitigan ako ng masama ni Kiran GVD. Deep diyan kung may mangyari kay ate. Pagsisisihan mo to. Kalmado kong tiningnan si Kiran GVD. Nahulog ang kapatid mo. Bakit ako sinisisi mo? Magagalit na sana si Kiran GVD. Nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Kailangan ng pasyente ng blood transfusion. Mayroon bang dito na may blood type A? Oo. Si Liu Dengevin na tahimik lang kanina. Agad na nagtanong sa doktor. Mayroon po bang kondisyon para sa pagdodonate ng dugo? Ang direktang pamilya ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo. Hindi ko sinasadyang hinigpitan ang aking kamao. Liu Dengevin sinabi, Doktor, ako po ay may type O dugo. Sige Ann. Parang mayroon din. Pwede po kaming mag-donate ng dugo. Pero agad akong umiling. Hindi. Hindi ako pwedeng mag-donate ng dugo para kay Terence Dance. Agad sumigaw si Terence GVD. Bakit ka ba napakamakasarili? Tumingin din sa akin si Liu Dengevin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lamig na hindi ko pa nakita dati. Alam mo bang buhay ang nakasalalay dito? Sinubukan kong itago ang sakit sa aking mga mata. Ayaw kong mag-donate ng dugo para sa taong binubuli ako. Ano ang problema doon? Tiningnan ako ni Liu Dengevin ng matagal at biglang umisi. Walang problema. Iginagalang ko ang desisyon mo. Sa huli, si Liu Dengevin mag-isang nag-donate ng dugo. Pagkatapos niyang mag-donate ng dugo at lumabas, medyo maputla ang kanyang mukha. Lumapit ako para alalayan siya. Pero paghawak ko sa kanyang kamay, itinulak niya ako. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ng malinaw na mas lalong lumamig ang ugali ni Liu Dengevin sa akin. Huwag na lang sa paaralan. Kahit sa bahay, hindi kami nag-uusap. Alam kong nararamdaman niya na makasarili ako dahil hindi ako nag-donate ng dugo para kay Tiran. Emange. Kung sa nakaraan kong buhay, mag-aalala ako tungkol dito. Ang pananaw ni Liu Dengevin.
at magpapaliwanag ako sa kanya. Pero ngayon wala na akong pakialam. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa pag-aaral. Pero hindi ko inaasahan na hindi pa lumipas ang 2 araw, hinila ako ni Kiran. CAD sa labas ng banyo. Matagal na kitang hindi tinuturuan. Lumalaki na rin ang loob mo. Kunin mo siya. Utos ni Kiran TVD. Agad akong hinawakan ng kanyang mga tauhan. Bagamat may isip ako ng isang adulto. Hindi pa rin kaya ng aking katawan. Ang 2 lalaki na humahawak sa akin. Hindi ako makakawala. Hinawakan ni DAT ang aking kwelyo. Sinipan niya ako ng malakas at pagkatapos ay susubukan niya sana akong hilahin papasok sa banyo. Pinigil ko ang aking hininga at naghandang lumaban. Nang biglang marinig ko ang boses ni Kiran sa aking tabi, tumigil ka. Tumingala ako at nakita ko si Kiran Nans. Sa aking puso, mahina kong sinabi na hindi ito magiging maganda. Nakagawa na nga ako ng kalokohan para kay Kiran GD. Ngayon nakikialam na rin si Kiran Nans. Sa pagkakataong ito, mahihirapan na akong makatakas. Pero hindi ko inaasahan na lumapit si Kiran Nans. At pinagsabihan niya ang 2 tauhan ni GAD. Bitawan mo siya. Nagulat si Kiran TAT at tumingin kay Kiran Nans. Itinuro niya ako at sinabi, ate. Siya ang muntik nang pumatay sa'yo. At ayaw niyang mag-donate ng dugo para sa'yo. Gayunpaman, pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi lang si Kiran TVD. Kundi maging ako, nagulat. Pagkatapos ako bitiwan ng kanyang mga tauhan. Tiningnan ko ng malalim si Kiran Nans. Pagkatapos ay direkta na akong umalis. Tumingin sa akin si Kiran GAT habang ako ay umaalis. Galit niyang sinabi, ate, bakit? Gustong tanungin ni Kiran TVB si Kiran Nans. Kung bakit niya ako pinakawalan. Pero sinabi ni Kiran Nans, huwag mo nang guluhin si Deep Berryan. At simula sa araw na iyon, paminsan-minsan dinadalhan ako ni Kiran ng pagkain. Minsan ito ay isang bote ng gatas. Minsan ito ay isang mansanas. Hindi ko tatanggapin. Pero hindi pa rin ito sapat. Sa araw na iyon, pagkatapos kong magklase, biglang isinabit ni Kiran Nans ang kanyang bisikleta sa harapan ko. Tinaasan niya ako ng kilay ng may kayabangan. Ihahatid kita pa uwi. Hindi ako mahilig mag-angkas ng iba. Tiningnan ko lang siya at tumalikod para umalis. Hinabol ako ni Kiran Nans. Sa huli, hindi ko na matiis. At hindi mapakali. Tumigil ako at tinanong siya kung anong gusto niyang gawin. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking mga kamay. Natatakot akong ibubunyag niya. Na ako ang kanyang tunay na kapatid. Pero sa halip, narinig ko si Kiran Nans na may kumpiyansa. Susuportahan kita sa iyong pag-aaral. Layuan mo si Liu Dingazayan. Tiningnan ko siya ng may komplikadong ekspresyon. Baliw ka na ba? Nagpatuloy si Kiran Nans. Hindi ba't gusto mo lang ng pera para sundan si Liu Dingazayan? Kung ganon, hindi hamak na mas masahol ang pamilya ko kaysa pamilya ni Liu Dingazayan. Kung anong kaya-kayang ibigay ni Liu Dingazayan, kaya ko ring ibigay sa'yo. Malapit na akong matawa. Bakit ba niya ito ginagawa? Hindi natural na umiwas si Kiran Nans. Siyempre dahil sa kapatid ko. Si Liu Dingazayan at ang kapatid ko ang pinakabagay. Lumabas na ang katotohanan. Pinigilan ko ang aking emosyon sa aking puso. Huminga ako ng malalim. Bumalik ang aking kalmadong ekspresyon. Kung ganon, hindi mo na kailangan gawin iyon. Lalayuan ko rin si Liu Dingazayan. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako para umalis. Pero hindi ko inaasahan na bagamat malinaw akong tumanggi. Palagi pa rin akong sinusundan ni Kiran Nans araw-araw. Gusto niya akong ihatid pa uwi. Nairita ako. Pero hindi ko kayang pigilan si Kiran Nans. Para sa ilang sunod-sunod na araw. Kinailangan kong umuwi kasama si Kiran Nans. Sa araw na iyon, sabay kaming umuwi. Masaya akong nagpaalam si Kiran Nans sa akin. Pauwi siya sa pamilya Piran. Lumungkot ako habang naglalakad ako pauwi.
Sa pamilya ni Liu. Pagkarating ko sa gate, may biglang lumabas. Si Terence G.A.T. pala. Siya lang mag-isa sa pagkakataong ito. Walang mga tauhan na kasama. Wala akong balak na pansinin siya. Sinubukan kong lampasan si Terence G.A.C. para umuwi. Pero humarang si Terence G.A.D. sa harapan ko. Tinitigan niya ako ng matagal at pagkatapos ay ngumisi. Tama nga ang ginawa ko sa'yo. Hindi ko inaasahan na magiging isa kang ganid. Kahit ang ate ko, ginagamitan mo rin ng charm. Naramdaman kong nakakatawa ito. Nanatili pa ring kalmado ang aking mukha. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pagkatapos sabihin ito, susubukan ko sanang umalis. Pero hinawakan ng mahigpit ni Terence G.A.T. ang aking braso. Ang kanyang magandang mukha ay naging malupit. Hindi mo maintindihan? Gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para maging isang adoptive child ng pamilya Birans. Ako ang batang lalaki ng pamilya Birans. Bakit mayroon kang commitment sa isang batang tulad mong taga-bukid? Kay At Dinezayan, bakit nag-aalala sa'yo ang ate ko? Ang braso ko ay sumasakit dahil sa kanyang paghawak. Gustong alisin ang kanyang kamay. Pero mas lalo pa itong hinigpitan ni Terence G.A.T. Lumalala na rin ang kanyang ekspresyon. Sabihin ko sa'yo, lahat sila ay akin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako ganito. Kung hindi ko kailangang gawin yan, hindi ko ito gagawin. Bago pa man ako makasagot, binitiwan na ako ni Terence J. Ew! Agad ring nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa malupit, naging kaawa-awa. Habang lumalayo siya sa gilid, sumigaw siya ng malakas. Giadean, humingi na ako ng tawad sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin akong patawarin? Huwag. Habang nagsasalita, nagpagulong-gulong si Terence G.A.C. pababa sa tagiliran. Nang marinig ito, tiningnan ko si Terence G.A.D. Nagpagulong-gulong siya pababa. Bago pa man ako makapag-react, narinig ko ang boses ni Terence G.A.C. Nagmamadali siyang sinabi, C.A.C. Naramdaman ko lang ang hangin na dumadampi sa aking tainga. Nakita ko si Terence G.A.C. na tumatakbo papunta kay Terence G.A.C. at tinulungan siyang tumayo. Nanginginig niyang tanong, C.J.D., okay ka lang ba? Agad akong tiningnan ni Terence G.A.B., sumisigaw siya. Giadean, humingi na ako ng tawad sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin akong patawarin? Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Agad na binuhat ni Terence G.A.C. Si Terence G.A.C. papunta sa ospital. Bago siya umalis, tinitigan niya ako ng masama. Tumayo ako sa kinatatayuan ko. Tinanggap ko ang pagkadiri na walang pakundangang ipinapakita. Kanina lang, masaya pa siyang umiti sa akin. Pero sa isang iglap lang, dahil kay Terence G.A.D. Naging magkaaway na naman kami. Emergency room ng People's Hospital. Nakahiga si Terence G.A.T. sa kama ng ospital na walang malay. Sa isang gilid ng kama, nakatayo si Terence G.A.C. na malungkot ang mukha. Sa kabilang gilid, ako at si Liu Didrivaith na dumating sa ospital. Agad na tumakbo si Inay Terence sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ni Terence G.A.D. Nanginginig ang kanyang boses. C.A.D., okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Lumapit si Terence G.A.C. para alalayan ang balikat ni Inay Terence. Pinayuhan niya. Inay, sabi ng doktor, hindi na puruhan si G.A.D. Gigising din siya. Huwag kang mag-alala. Pinunasan ni Inay Terence ang kanyang luha at malakas na nagtanong. Sino ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang anak ko? Tumingin si Terence G.A.C. sa akin. Nakatayo ako sa kabilang gilid ng kama. Agad nagalit si Inay Terence at sumugod sa harapan ko. Ikaw na naman. Hindi ka pa nakontento sa pananakit sa anak ko. Nanginginig ang aking katawan. Hinigpitan ko ang aking mga kamay. Sa ganitong sandali, tinitingnan ako ng tunay kong ina na parang isang kaaway. Ayaw kong magpakita ng kahinaan. Pero hindi ko maiwasan ang sakit. Sa huli, nagsalita ako para ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ko siya itinulak. Natumba siya mag-isa. Pero bago pa man ako makatapos magsalita, agad akong sinampal ni Inay Terence. Sinigawan niya ako, bastardo.
Walang pinag-aralan. Nagsisinungaling ka pa para siraan ang anak ko. Hinawakan ko ang aking pisngi at tumingin sa kanya. Umaalingaungaw sa aking isip ang mga sinabi niya. Nakaramdam din ako ng matinding sakit sa aking puso. Winasak ng sampal na ito. Ang huling pag-asa at inaasahan ko sa aking ina. Unti-unting nagdilim ang aking paningin. Sa huli, sinabi ko, tama. Wala akong magulang na nagturo sa akin. Tiningnan ni Inay Kirengo ang namumula kong mga mata. Sa hindi may paliwanag na dahilan. Biglang bumara ang kanyang paninisi sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Sa sandaling ito, masayang sumigaw si Kirenf Dance. Inay, gising na si GGT. Agad na hindi na ako pinansin ni Inay Kiren. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa kama ni Kirenf GGT. Nakita ko si Kirenf GGC na umiiyak kay Inay Kiren. Inay, masakit ang ulo ko. Ano ang gagawin ko? Maapektuhan ba nito ang entrance exam ko sa kolehiyo? Pinanghihinaan ng loob na niyakap ni Inay Kiren, si Kiren GGT. Naggalit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala. Kung sino ang naging dahilan para hindi ka makasali sa entrance exam sa kolehiyo. Gagantihan kita. Nang marinig ito, sumikip ang dibdib ko. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Sa katunayan, sa sumunod na segundo, tumingin sa akin si Inay Kirenf nang may malamig na tingin. Malakas niyang sinabi, ikukulong ko si Dipberian. Ang taong may masamang pag-ugali, hindi na kailanman makakalahok sa entrance exam sa kolehiyo. Tumingin ako kay Inay Kirenf. Ganyan din ang kanyang tingin sa akin. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nataranta si Inay Kiren. Sinubukan niyang huwag pansinin ang pakiramdam na ito at hindi na ako tiningnan. Dance, tawagin mo ang mga tao para dalhin siya. Hinawakan ako sa braso ni Dance. Susubukan niya sana akong hilahin palabas. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Bitawan mo ako. Humingi ako ng tulong kay Liu de Vivian. Umaasa akong tutulungan niya ako. Pero sa buong proseso, nakatayo lang sa gilid si Liu de Vivian. Lumilitaw na ako ang may kasalanan kung bakit hindi ako nakakapag-exam. Habang dadalhin na sana nila ako, isang matandang boses ang narinig mula sa labas ng kwarto. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng malaking kapangyarihan ang pamilya Birens. Sa pagkakaroon ng karapatang gumamit ng parusa, napatahimik ang lahat sa kwarto.